Si Congresswoman Franz Castro. Magandang umaga po, Congresswoman. Magandang umaga sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Idol Joanna po at si Idol Matthew po ang kasama natin ngayon. Idol Joanna. Yan po. Good morning, yan Idol po. Joanna. Yes po. Pangunahan ko na po, no, ang pinakauna ko pong katanungan Kong ay, ano po ba, kasi nakita ko po yung inyong discussion sa isa pong parang clip po sa isang social media, ang dami pong reaction na nasa 27,000 comments na, no? At nakasa doon yung inyong pag-uusap with NEDA. Ano po ba ang naging basihan po nitong NEDA? Ano daw po ang kanilang naging basihan para po masabi po nilang sapat daw po itong 64 pesos na halaga para sa isang individual o isang Pilipino para po makakain na po siya sa isang buong araw? Well, ang nakausap natin doon, no, yung DTI, yung USEC ng DTI, si USEC Nograles. So, ang sarinig ko, no, doon sa hearing sa Senate, ang pinagbasihan ni Lisaca doon sa Balisacan pala, no, USEC, Secretary Balisacan, doon sa kanyang sinasabing 64. May 64 ka lang ay hindi ka na food poor, no? Mukhang outdated itong data niya. Mukhang sinabi nga ng PSA, no, mukhang hindi realistic itong naging data na yung 64. Mukhang ito nga ay outdated at sinasabi niya na dahil dito ay parang gusto lang nilang pababain yung poverty threshold. Na ang ibig sabihin nun na kapag meron ka ng 64 ay makakain ka na buong araw. So sa pagko-compute nila ng poverty threshold, di mas mababa din, di ba? At kung ganun ang magiging sukatan nila, masasabi na bumaba ang mga bilang ng mga naghihirap na mga Pilipino. Kaya talagang ito nga kinwestiyon nga natin paano ito sinukat, no? Parang hindi lapat, no, dun sa katotohanan at realidad ng buhay. So yun, parang kumbaga outdated diyan. Sabi ko nga sa ang planeta yan kinuha. Kaya talagang unbelievable kumbaga. Kong Franz, si Idol Matthew po ito. Matanong ko lang po na dito sa nasabi po ng NEDA na sapat ang 64 pesos, ay hindi naman sapat kundi kapag meron tayong 64 pesos kada araw na pangkain, ano nga ba yung ini-imply nito para sa mga mamamayan, lalo na sa mga naghihirap sa buhay? Well, Idol Matthew, ang ibig sabihin nito, no, kapag ganito ang naging sukatan, yung magiging sukatan din nila ng poverty line, yung poverty threshold ay bababa din, no? Kaya talagang kasi tayo kasi sinusukat doon sa kakayanan sa pagbili, sa pagkain, yung inflation, etc. Kaya kapag ganyan ang sukatan ng gobyerno, yung bababa ang number ng mga mahihirap. No, yun ang magiging implication niyan sa amin, no? Kaya talagang sabi ko nga, kung ganyan yung sukatan, bakit sa budget dinadagdagan nyo pa yung mga pang-ayuda at pantulong, no, na financial sa ating mga mahihirap kung talagang ganyan at nabawasan na pala yung mga naghihirap. Ibig sabihin kong, no, kapag ang naibigay po na data na ganitong klaseng data po at sa Senado for example at magde-decide po sila for budgeting, maapektuhan po talaga yung maibibigay po at maipapamahagi po sa ating mga Pilipino. Ganun po ba yun? Yes, oo. At yung mga programa na iniisip nila para sa budget ay i-adjust nila according to doon sa mga sukatan nila. Kaya lang baliktad nga ang nangyayari, no? At ito nga, sinasabi nilang ganito yung sukatan ng kahirapan or yung na makakain ka na in a day for 64 pesos. So, baliktad nga ang nangyayari. Bakit tinataasan pa nga nila, no, yung ayuda, no, as compared dun sa last year or nung mga nakaraang taon. Kaya kaya talagang ironic yung ginagawa nitong gobyerno. Ano po ba dapat ang kanilang maisagawa in giving a right data po para nang sa gayon masatisfy po itong mga Pilipino kasi parang sa tingin po nila parang hindi po ata daw na research ng maayos ng NEDA at ito po ang naibigay nila na numero nung itinanong po sa kanila kung ano. Dahil nga po yung sa itanong nyo nga po yung sa ano ang mga maibibili nung 64 pesos ang nabanggit nga po doon na parang it's ridiculous daw. Yes, oo. Sa mga Pilipino, 7 Tama ka, pesos. Joanna, no? Pati yung
pati yung mga presyo ng mga bilihin ay outdated. No, yung meron ka bang mabibili ngayon na 7 pesos na may binanggit siyang brand na 7 pesos, no? So, kaya yung mga tao nag-react lalong-lalo na yung mga talagang kumakain ng mga noodles, nag-react talaga ng gusto dyan. Tapos yung 3-in-1, may 4 pesos pa bang 3-in-1? Alam ko, isang stick lang yun ng kape, no, na nabibili. Kaya talagang, talagang in a way, parang niloloko nila yung taong bayan doon sa mga statistics nila. Kaya nga, maraming mga taong bayan na naghahamon sa kanila, no, sa NEDA, sa DTI, na hanapan sila kung saan nakakabili. So, syempre, kung wholesale ang bilihan naman noon, meron bang mahihirap na bibili ng wholesale? At yun lang yung kakainin niya. Hindi naman, di ba? Kapag ikaw ay bumibili, tingi-tingi sa mga tindahan o kaya sa mga grocery. At hindi ganun ang presyo. Oo nga po, Kong, no? Actually, kahit tingi-tingi nga, wala ka na makikita na 7 pesos na instant noodles at 4 pesos nga naman na 3-in-1, no? Hindi talaga yun na magkakasya. Oo, sabi nga nila. Yes, oo. Ayun nga, binili kong noodles, no? 15 pesos. Talagang sa tindahan. So, wala na talaga. Kahit na pumunta ka pa sa malaking mga grocery department store, walang ganon, walang 7 pesos. Ito po si Idol Matthew ulit, Kong Friends. Ito naman po, ano pong reaction ninyo sa mga, lalo siyempre naghihimutok yung mga mamamayang Pilipino at tila hinahamon itong NEDA na isama sila sa palengke at maglibot sila at budgetin nila yung 64 sa isang araw. Ano pong reaction nyo sa itong mga mamamayan po natin? Oo, kaya nasak kasi ang mga kababayan natin. Kaya ito lang yung pwede nilang gawin na ihamunin ang NEDA at ang DTI doon sa mga binabanggit nilang presyo. Kasi kung totoo talagang ikaw ay namimili, no, kung totoong nagpupunta ka talaga sa palengke, sa mga department store, inaalam mo yung mga presyo. Ako nga pag namimili ako, di ba, linggo-linggo, tumataas yung mga presyo ng mga bilihin, mga ilang sentabo, yung mga gano'n, magtataka ka, ito lang, ganito lang yung bili mo noon, nung isang linggo, ganito na naman ngayon. Kaya talagang tama lang yung mga reaksyon ng ating mga kababayan. Nahamunin talaga yung DTI, yung NEDA, kung saan nakakabili at paano nila babudgetin itong 64 sa maghapon. Na magiging malusog ang ating mga mamayan. Sabi nga ng ating ilang mga netizen, kung yan ang noodles ang lagi mong kakainin araw-araw, so ang problema naman ngayon ng ating gobyerno ay yung kalusugan. Tama. No, masisira ang kidney. Ngayon, maraming mga nagpapadialysis, no? So, talagang, kaya talagang dapat na itama itong mga data na ito at ayusin yung, mga pagre-report, no? At maging makatotohanan. Yes, panghuling tanong ko na po, Kong Friends, ano po ngayon ang inyong panawagan dito sa mga kinauukulan po natin para maisaayos or maibigay yung tamang impormasyon nang sa gayon po ay hindi mabahala ang mga Pilipino po? Well, kami, sa bahagi namin, hindi namin tinatanggap kung ano man yung mga pamantayan ng sukatan nila. Kasi ang sukatan ng mga mamamayan ay yung realidad. Kaya kami, magkakaroon pa naman ng plenary hearing. At talagang ito, tatalungin ko talaga ang NEDA kung saan talaga nila hinugot ito at kung hindi nila maitatama ang data nila, ay baka i-defer natin yung budget na ito kasi kung ganito lagi binibigay na data sa atin na unrealistic ay hindi magiging maayos yung magiging programa ng ating gobyerno. Maraming salamat po, Congresswoman Franz Castro, representative po ng Alliance of Concerned Teachers Party List. Maraming salamat po and good morning, ma'am. Salamat din. Yes, salamat din. Thank you. At yan, nabaliktad ko na tuloy yung mic. Ayan, nakapanayan po natin walang iba ang Congresswoman po,